Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan nagkahiwa-hiwalay ang grupo ni na Will sa tatlo. May tatlong namang halimaw ang lumabas sa kanilang harapan ni na Will at Wignall, at kinalaban nila ito. Muntikan na sanang makain si Wignall ng halimaw, ngunit mabilis na kumilos si Will, upang pigilan niya ang kalaban, na napagtagumpayan naman niya at nailigtas sa kapahamakan si Wignall. Nawawala naman na ng gana si Wignall sa kanyang sarili, dahil sa mga nangyayari, at ibinahagi niya kay Will na isa lamang siyang elf na ikinakahiya ng kanilang lahi. Ngayon ating nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 15. Nagsimula ang chapter, kung saan sinabi ni Wignall kay Will, na isa siyang kabiguan ng kanilang lahi. Ako lang ang nasa ika-6 na taon na nandito pa din sa academy, habang ang ibang mga elf ay umakyat na sa tore, nang walang exception, at tinawag ako ng mga kamag-anak ko ng walang talento, at kahihiyan sa aming lahi ng maraming beses. Bilang patunay, ang phantasmagoric magic na dapat ay isang uri ng magic na lumilikha ng mga ilusyon, tulad ng nakita mo sa panahon ng Magic Festival, ngunit ang aking magic ay lumilikha lamang ng mga ilusyon ng walang anumang substansya, ito'y para lamang sa palabas, at hindi talaga magagamit para talunin ang mga kaaway. Sinabi naman ni Will, na pero sapat na ang lakas mo para makapasok sa top 3 ng academy. Sinabi ni Lihana iyon, hindi ba, na ang mga nasa academy pa ngayon ay unsold goods, at inferior type. Inilipat ang scene kina Colette at Lihana, kung saan tinanong ni Colette kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niya na mga uri ng inferior types. Sinaad ni Lihana na ang pagkuha ng mga talentadong individual sa Grand Magic Festival, o ang pag-imbento ng mga bagong spells, ang mga nagpakita ng talento ay umakyat na sa tore ng walang pakialam sa proseso ng pagtatapos sa academy. Sa nakalipas na 6 na taon, wala akong nagawa kundi ang tumingin sa mga likod ng mga taong iyon, tayo ay literal na unsold goods, hindi mabentang kalakal o mas mababang uri, na inferior types. Sinambit ni Colette na maaari ngang totoo iyon, pero sa kabilang banda, lahat ay tinatawag kang Miss Perfect, hindi ba? Sinaad naman ni Lihana na iyon ay sa loob lamang ng academy, wala tayong alam sa tunay na mundo, at parang tayo ay mga palaka na hindi alam kung gaano kalawak ang dagat, higit sa lahat, ipinakita ito sa akin ng tunay na henyo, at noong panahong iyon ay isang first-year student sa akademya tulad ko, siya ay umakyat hanggang sa tuktok at naging isa sa mga Magi Evander, o Supreme Five Wands, ang Secluded Ice Princess, Elfaria Alvas Surfort. Mula noon, doon ko talaga naisip ng malalim na ang mga inferior, ay hindi kailanman makakatapat sa tunay na may talento. Ibinalik na ang scene kina Wignall at Will. Sinabi ni Wignall na ang unang nagpakita sa akin ng kawalang pag-asa ng pagiging inferior, ay ang kapatid na aking kasama habang lumalaki sa aming pinagmulan. Tinanong ni Will kung sino ang kanyang kapatid habang sinaad ni Wignall na ang aming reyna na siyang pinagmamalaki ng aming lahi. Hindi naman makapaniwala si Will na ang kapatid ni Wignall ay isa sa mga 5 Supreme Wands, na si Elnor Layosalve. Sinabi din ni Wignall na habang lumalaki kaming magkasama, ay malapit kami sa isa't isa, na naging dahilan upang magpasya ako sa aking sarili, na susuportahan ko siya habang buhay, pero siya ay naging isang high elf na napakahusay, na kaya niyang lumikha ng kagubatan ng hari. Dahil sa kanyang natatanging kakayahan, siya ay naging isa sa mga 5 Supreme Wands, at dinala sa tore na naging dahilan upang magkahiwalay kami ng landas. Upang makasama siyang muli na naging isang Magi Evander, patuloy akong nagsikap ng mag-isa, ngunit nananatili akong isang kabiguan ng aming lahi hanggang ngayon. Ako, na desperadong titigan ng mas mababa ang mga mages, upang lokohin ang aking sarili, ay isang walang kwentang elf lamang. Sinabi ni Will, na naiintindihan ko, kaya pala ganito ang sitwasyon mo. Bigla namang natuwa si Will at sinabi niya na kaya pala. Yan ang nagpapaliwanag kung bakit pakiramdam ko ay may pagkakatulad tayo sa ilang aspeto. Sinaad ni Wignall na ano ang sinasabi mo. Tumigil ka sa pagpapakalma sa akin ng ganyan. Wala akong silbi kundi maging pabigat, kaya iwan mo na lang ako. Sinambit ni Will, na hindi ko gagawin yan, at ayos lang yan Wignall, alam ko na isa kang kamangha-manghang elf, kaya hanggat hindi ka pa muling nakakabawi, paprotektahan kita. Inilipat naman ang scene kina Lihana, kung saan sinaad ni Colette kay Lihana, na malinaw na nakikita ko na may pakiramdam ka ng pagkakakilala,
bilang mababa kumpara sa tore, pero may kilala akong isang batang lalaki na laging nagtatrabaho ng mabuti, kahit na palaging kinukutya siya bilang walang kakayahan. Kung maririnig ng kaibigan ko ang tungkol sa mga bagay na pinagdadaanan ninyo at pinapahirapan ang sarili ninyo, ay tatawa lang siya. Ibinalik naman kaagad ang scene kina Will, kung saan dumadami na ang mga halimaw na kanilang kinakalaban. Ang lahat ng mga halimaw na nakakaharap nila ay mga 5-over enemies, dahil ang floor na kanilang kinalalagyan ngayon ay lubhang naiiba sa mga unang floor na pinagdaanan nila. Ang mga halimaw na kalaban nila ngayon ay ang Nightmare Eye na may pabuyang 7 credits. Ang Gergesa na may 8 credits, at ang Deformed Serpent na may value na 9 credits. Ngunit kahit na mga 5-over ang mga klasifikasyon ng kanilang mga kalaban, ay nagagawa pa rin ni Will na matalo ito, na ikinahanggan ni Wignall, at sinabi din nito sa kanyang sarili, na paano niya nagagawa na agad na mapagtagumpayan ang mga ito. Ilang laban na ba ang kanyang pinagdaanan ng sunod-sunod? Anong klaseng stamina ang mayroon siya? Matapos matalo ni Will ang mga halimaw, ay nilapitan niya si Wignall upang tanungin kung okay lamang ito. Napansin naman ni Wignall na may mga gasgas si Will, at ang kanyang damit ay may mga punit. Sinabi ni Wignall kay Will, na dahil pinoprotektahan mo ako, ay napagod ka na at nasaktan, bakit hindi mo na lang ako iwanan tulad ng ginawa ng aking mga kalahi sa akin. Sinaad ni Will nang nakangiti, na dahil alam kong tiyak na hindi ka isang mapagmataas na elf, o anumang bagay na katulad nito. May biglang naramdaman na kakaiba si Will at ang kanyang pusa, na napansin naman ni Wignall, at tinanong na kung ano ang gumugulo sa ating bida. Sinabi ni Will, na may naririnig siyang kakaibang tunog, habang ginamit ni Wignall ang kanyang search. Wala namang maramdaman si Wignall na kakaiba gamit ang kanyang search, habang sinabi ni Will, na ang dungeon ay lumilikha ng mga halimaw. May isang bagay ang gumalaw sa kanilang itaas na bahagi na parang laman ng isang halimaw, at naglabas ito ng napakaraming tubig. Nang maubos na ang tubig na nanggagaling sa misteryosong bagay, ay lumitaw ang 3 halimaw na nagliliwanag. Sinabi ni Will, na masama ito. Ang mga halimaw na iyan. Wignall, kailangan nating makaalis kaagad dito. Ginamit ni Will ang magic item ni Rusty, at ibinato ito sa kinatatayuan ng mga halimaw. Sinindihan niya kaagad ang lubid na nakadugtong sa mga magic items, upang pasabugin ito. Gumawa ito ng malaking pagsabog na naging dahilan upang magkaroon sila ng pagkakataong lumayo sa mga halimaw. Sinabi ni Will, na ang mga halimaw na iyon ay Balcars, sila ay isa sa mga natatanging uri ng halimaw sa palapag na ito, ang kanilang credit value ay 11, ang kanilang mga katawan na gawa sa apoy, ay immune sa pisikal na atake, bukod pa rito, napakataas ng kanilang resistensya sa magic. Sinaad ni Wignall, na kung ganoon, ang mga iyon ay ang natural na kaaway ng mga mage, na itinuturing na mapanganib kahit ng mga nasa tore. Sinabi naman ni Will, na oo, at ang tanging bagay na epektibo laban sa kanila ay ang phantasmagoric magic ng mga elf. Ito ay isang dead end, wala tayong pagpipilian kundi makipaglaban, at hindi ko kayang talunin ang mga halimaw na ito ng mag-isa. Wignall, kailangan ko ang iyong tulong. Sinabi ni Wignall, na hindi ko kayang gawin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? May depekto ang aking phantasmagoric magic, kaya talagang hindi ko magagawa, at tiyak na mabibigo lamang ako. Napaiyak si Wignall, habang sinabi naman ni Will, na okay lamang na mabigo. Wignall, magpatuloy ka at magkamali. Ang mga taong tulad natin na hindi henyo ay hindi makakausad ng hindi nagkakamali. Sinabi naman ni Wignall, na kapag nagkamali ako, ay maaari kang mamatay. Sinaad ni Will, na hindi ako mamamatay, pagkatapos ng lahat, mayroon akong parehong pangarap tulad mo, muling magkikita kami ni Elf Arya, na naghihintay sa akin sa tuktok ng tore, at hanggat hindi pa ito nangyayari, titiyakin ko na hindi ako mamamatay. Bigla namang naalala ni Wignall ang mga sinabi sa kanya ni Will, tungkol sa kanilang pagkakatulad, at napagtanto na may pagkakapareho nga sila. Nakabangon na ang mga Balcars matapos ang pagsabog, at mabilis na nagpakawala ng atake ang mga ito patungo sa 2 estudyante. Naharangan naman ni Will ito gamit ang kanyang espada, at pagkatapos ay agad na tumakbo ito upang lapitan ang mga halimaw. Sinubukang hiwain ni Will ang isa sa mga halimaw gamit ang kanyang espada, ngunit wala itong epekto sa kanila. Nakaramdam ng kaba si Wignall dahil alam niya sa kanyang sarili, na siya lamang ang may paraan upang matalo ang mga halimaw,
at nagmakaawa ito sa kanyang isipan, na bigyan siya ng sapat na lakas upang talunin ang kanilang kalaban. Ginamit niya ang kanyang Arlia, Dream of Storm, na pinakawalan niya patungo sa mga halimaw, ngunit wala din itong epekto sa kanila. Napansin ni Will na muling aatake ang kanilang kalaban, kaya mabilis itong kumilos upang pumunta sa harapan ni Wignall at pigilan ang kanilang pag-atake. Nagpakawala ang mga halimaw ng tag-iisang fireball patungo sa ating bida. Ginamit ni Will ang kanyang espada upang gawing pangharang, habang ang kanyang alagang pusa na si Kiki ay may kakayahang gumamit ng magic shield na tinawag nilang Crystal Guardian Beast. Matagumpay nilang nadipensahan ang atake ng mga Balcars, at pagkatapos ay kinausap ni Will si Wignall na alam kung kaya mong gawin ito, kaya huwag kang susuko. Ang iyong pagsisikap hanggang sa araw na ito, ay tiyak na hindi masasayang, at naniniwala ako sa iyo. Sinaad ni Wignall sa kanyang sarili, na naniniwala siya sa akin. Ako na ikinahihiya ng mga elf, habang siya ay mayroong napakalaking pananampalataya sa akin. Naalala ni Wignall ang mga panglalait na sinabi sa kanya ng kanyang mga kalahi, at sinaad sa kanyang sarili, na kung tama man ang inyong mga sinasabi sa akin, ang takot na aking nararamdaman sa inyo, ay magwawakas na ngayon. Ang pagtitiwala niya sa akin ang isa sa mga bagay na ayaw kong ipagkalulo. Hindi ko kailanman susukuan ang aking pangarap. Biglang nagbigkas ng magic spell si Wignall, at naglabas ito ng mga maraming magic circle, at nagsilabasan ang mga kahoy sa kanyang inaapakan. Unti-unting nilalamo ng mga kahoy ang mga halimaw, hanggang sa ang mga kahoy ay naging napakalaking mga puno. Matapos ang pag-atake ay biglang napaluhod si Wignall sa harapan ni Will, habang sinabi naman ng ating bida, na matagumpay mong natalo ang mga Balcars. Sinabi ni Wignall kay Will nang nakangiti, na nais kong humingi ng tawad para sa lahat ng pang-aasar na ipinakita ko sa iyo noon, ikaw ay isang mandirigma na karapat-dapat respetuhin. Sinambit ni Will, na hindi ko naman sana babanggitin ito, pero sasabihin ko na, palagi ko rin naman na nirerespeto ka. Inabot nila ang kanilang mga kamay sa isa't isa, at hinarap nila ang isa't isa na nakangiti. Dito na natatapos ang Chapter 15 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.